ng aming kaibigan na si Ramil. Bigyan mo sila ng kapanatagan, huwag sila makahinaan ng loob, sa halip sila ng lakas ng loob sa Panginoon. Kapagkat ang lahat ng bagay ay nangyayari sa aming buhay. Hindi ito dahil malupit kayo. Ito ay bahagi ng aming buhay sa Panginoon. Salamat po, higit sa lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabing na isip, nagawa, na ito hindi ka lugod-lugod sa harapan mo. Dahil turuan mo po ang aming puso, dahil ang aming puso ay likas na sinungaling at mandaraya. Kung paano mo po tinuruan ang iyong lingkod, hindi lamang si Haring David, maging ang iyong alagad, o 12, bago sila pumunod sa iyo, Panginoon, pinanday mo po ang kanilang puso. Kami po, Panginoon, hindi kami nag-uutos sa iyo. Hindi ito'y panalangin na may pagsusumama. Nakaawaan mo kami, Panginoon, na mangyari ang kalooban mo. Naturuan mo ang aming puso. Puso mapapasumaba, puso pag-ibig sa kapwa. Salamat po. Maging sa aming mga pananalita, turuan mo din kami, Panginoon. Aminado kami kadalasan na agad-agad kami bumibitaw ng mga salitang hindi naaangkot sa iyo. Mga salitang hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maging sa aming mga gawa, Panginoon. Turuan mo kami sa bawat gawa namin. Dapat kayo ang aming prioridad. Kayo ang aming ibigin bago mga bagay na ito, Panginoon, kadalasan na bumibigil sa amin upang hindi namin kayo hanapin. Kaya turuan mo po kami, Panginoon, wala kaming magagawa sa ganang amin lamang. Wala kaming magagawa, Panginoon, kapag hindi kayo tumilip sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Laging sa mensahe na aming ipapahayag bilang kasangkapan mo, nagagamitin mo, Panginoon. Dalangin namin ang Panginoon po sa Diyos, isang mahayag sa aming kalagitnaan, at ang prinsipyo na dapat na kanilang mahayag ng Panginoon. Maraming salamat sa po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya patuloy po tayo na mawag sa Panginoon. Nakilain po natin ng Diyos sa mga punto sa pamalitin ng mga patuloy. Yes, Lord.
pagmamahal. Ang iyong pagmamahal, ang aming patuloy na pag-iingat sa bawat sa amin, Panginoon. Pagpalayo po ang iyong lingkod, Panginoon, na sa aming pagdadala, pagpapahayag ng iyong magbalita, ay magdulot na ito ng daan ng kaligtasan sa mga kaluluwa ang maligtas sa ating ito, Diyos. So may sabi, Panginoon, ang pagkikita sa kalamitan, Panginoon, para lamang isang kaluluwa na nagbalik loob at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa mga oras, gamitin mo lamang kami na maging saluyan ng pagpapala, na hindi kami makaramdam ng takot, Panginoon, na hindi kami makaramdam ng pagamba, kundi matapos kami na manangaral sa kalagitnaan ng lahat ng tao na naririto, Panginoon. Alam ko namin, Panginoon, ang aming buhay ay walang halaga, walang halaga sa amin. Kaya doon, pagpalayo po ang lahat ng mga karinig na yung mabuting malaki. Masaktan na sila o hindi. Ang mahalaga ay mapagiging nila ba ang mga salita na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, Panginoon. Kaya doon, salamat sa mga oras nito, God. Pagpalayo po kami, Panginoon, at patuloy na maramdaman ang kapangyarihan sa lugar nito, Diyos. Hindi ako ibigay, Panginoon, na narito kami kapagkat mayroon kang plano, Panginoon. Kami ay katulad din nila, God. Katulad din nila kami dati, Panginoon. Ngunit dahil sa mga salita ay nabago ang aming buhay. Kung kaya kami narito ay nagpapatuos sa kanila, Panginoon, na walang isusilbi sa iyo, O Diyos. Kaya purihin ka sa mga oras nito, God. Samahan mo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Okay, maganda gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Pagpatuloy niyo po ang mga ginagawa. Sana ay hindi po maging hadlang sa mga gawa niyo po. Ang kailangan po namin yung tayo ngayon. Dahil ang nakikinig naman yung tayo na. Kaya kasi sanay po kami sa ganito hindi po kami kumbaga sa ay okay lang sa amin yung mga ginagawa po katulad din kami dati ay katulad sa biyaya sa Banal Diyos isang aming saniro na siya'y magkakal na nangaral ng mabuting balita kaya kami ay narito at wala rin naman yung posibleng sa Panginoon kapag naniniwala na mayroon pong gagamitin ng Diyos mayroon pong pipiliin at tatawagin ng Panginoon sa gabi nito sa mga oras ko nito. Kaya siguro bago po kami magpayag ng mabuting balita baka inano ko po yung kamag-anak po ng ating po namatayag si Brother Ramil Silamid at kung ano nga po baka meron po kayong gustong sabihin sa mga kamag-anak nyo o kaya kaibigan. Ito po ang gabi na makikilaya ko natin si Ramil Baruna ay kung gusto nyo po magbigay na yung kanyang buhay, nung siya nabubuhay pa sa mundo nito. Ano nga ba yung kanyang buhay? Ano nga ba yung nakasama niyo siya? Ano nga ba yung gusto niyo makakalimutan para sa kaibigan mo o sa kakilala mo? Baka gusto niyo po magbigay na memory ng kanyang buhay. Meron bang gusto yung mga kaibigan na rin o kaya asawa, anak, o kamag-anak na pwede po i-describe sila nung siya ay nabubuhay pa. Ano nga ba ang kanyang buhay dito sa mundo nito?
bago po kami magpayag ng mag-umbay ka. Meron po ba gusto tumayo sa harapan, harapan ng hindi na hiya. Ano ba kasi yung hiya, no? Sabi ko, hindi po kami hiya. Makakapal na po talagang aming mukha. Kaya, sabi ko kami sa inyo pong harapan para magdala ng mabuti pong balita. Meron bang gusto na... Ikaw wala ka laro? Yung mga kamag-anak ko, may gagawin namin para gusto nyo po magbigay ng pasasalamat sa mga nakikiraman, lumalak na narito lahat, para gusto nyo po magpasalamat sa kanila, o kaya sabihin nyo po kung ano ba yung nakadaya nyo na hindi nyo makakalimutan, ano na po yan. Yan, ito po si Sipokto, no? Yan. Maraming salamat po, Pastor Presto. At magandang gabi po sa inyong lahat na nandito, nakikirami sa aking pinsan. At ang hindi po namin makakalimutan dahil ito po yung nag-job ko sa Lord si Ramil Barona. Ay naging po din po dito sa aking barangay. Bali, naging assistant exo ko po yan, naging tanod. Simula po noong nag-pandemya, kami po lahat dalawa lang dito na pag-alala sa kanina po. Dahil wala pong pinapahintulutan, kundi kami lang dalawa. Kaya po ang kanyang serbisyo ay hindi rin matatawaran sa ating mga kapitbahay dito sa Barangay 105. So, minsan kami ay nasamahan kayo, napasaman ngayon, ay pinapakot namin ang pasasalamat sa iyo sa paglilingkod sa ating barangayan. At hindi po namin ay makakalimutan dahil mabilisan na kapatid at pagmahal sa ating barangay at paglilingkod po ng gusto dito sa ating barangay. So, hiling po namin at hiling po natin lahat na ipagdasal po natin ang kanyang kaluluwa upang siya ay matanggap na ating buong may kapal. Paalam po at maraming salamat, Pastor, sa pagbibigay mo at pagbibigay ng inspirasyon. Hindi po namin kayo makakalimutan. Tanod, pinsan, sa paglilingkod mo sa ating barangay. Maraming salamat po. Yan. Yan, Kuya Gusto, gusto pa salamat. Tunay nga na masipag talaga sila nung siya po ay buhay pa bilang tanod ng barangay ko, ng barangay 105. No? At meron pang gusto na magbigay ng memory patungkol po sa ating kay Brother Ramil nung siya po ay nabubuhay pa. Yung mga kamag-anak po natin, kaibigan, baka gusto nyo pong magkasalamat at gusto nyo pong magbigay na alaala ng nabubuhay pa po ang ating Ramil. So, bago po tayo makapag-share na mabuti kong balita sa oras ng ito. Meron pala yung matapang ko malakas ang ko. Hindi na ako nakapaghahanap. Ayun. Meron pang gusto na magbigay na memory patungkol kay Ramil. Roma. Ayan, siguro ay... Ayan po siguro ay ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Handa na ba tayo makinig? Yan, dalawa po kaming Misa Hero sa gabi nito. Nawan sana po ay sa gabi nito, bagamat ang salita ng Diyos ay matalas, minsan nasasaktan tayo, minsan anuman, ang malaga at ang importante po ay napakinggan po natin ang salita po ng Diyos. Ngayon, bago po ngayon po, ay tawagin po natin si Pastor Ramon na siya po ang unang magsasalita po patungkol po sa salita ng Diyos. Ang tawag po namin ngayon ay patungkol po sa namatay, no? Yun po, ang aming pong sabi ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Siyempre, una po sa Panginoon. Doon din po kami ay nakikiramay sa pamilya ni Ramil. Kami po ay narito upang magatid ng mensahe
na ito ay pakinabangan din naman ng ating kaluluwa. Hindi ito magusin walang kabiluhan. Narito kami mga kapatid, hindi para magtayo kami ng reliyon ha. Kung ano ang inyong paniniwala, manatili po kayo dyan. Kung malaki na po ang inyong puhunan dyan, manatili po. Wala tayong babanggitin na reliyon. Ang babanggitin natin, yung kadakilaan ng ating tagapagligtas na Kristo. Wala po tayong babanggitin at uulitin ko, wala kaming itinatayong reliyon. Kundi ang itinatayo namin yung malalim na relasyon natin sa Panginoon. Marami nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Hanggang doon lang po tayo, pero hindi natin inaalam yung malalim kung paano natin makikilala ang Panginoon. Ako di ko tinatas ang sarili ko. Ganyan din ang paniniwala ko. Pero nung nagpayag sa akin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, doon ko naunawaan at mayroon pala siyang malalim na plano sa atin. Ano din ito eh? So, bago yan, babasahin ko natin ng ating teksto. Sa aklat ng pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, kabanatang 5. Ganito ang sinasabi ng sulat ni Pablo. Makinig, mahalaga to. Habang abala ang inyong mga kamay, abala din dapat ang inyong mga tenga sa pakikinig dahil napakahalaga dito. Bihira ito. Minsan lang ito marinig. At ito nga, yung gabi ito yung pagkakataon na marinig mo ang salita ng Diyos na maaari para sa iyo, para sa akin, o para kanino man. At kung meron pa yung katanungan, matapos ako dito magsalita, magtanong kayo. Walang bayad po. Makinig. Kaya kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas sa pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob sa pagkatao ay binabago araw-araw. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tulda, o sinabing tulda po, yung katawan natin, yung panlabas ng nilalang ayon sa alabok. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tulda sa lupa, mayroon kami isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Walang hanggan sa kalangitan, sapagkat dito kami ay dumarain na nasasabi mabihisan ang aming upang kumadad ang aming tahanan na makalangit na tahanan